ang ibabawas sa security deposit o pati yung labor cost ng pagpapapintura o pagpapaayos na rin sa iba pang sira ng paupahan mo. Landlord, kasama lahat, mga materyales na ginamit sa pagpapapintura o yung doorknob na pinalit sa nasirang doorknob mo dahil nasira nga ni tenant. At syempre, yung labor cost nun, yung magkakabit ng doorknob mo, nung gripong nasira ng tenant, ibabawas mo rin doon sa security deposit niya. Napakamahal pa naman ang labor cost ngayon. Hindi pwedeng mag-aabono ka dyan dahil ang paupahan ay isang negosyo. Hindi nga charity yan. So, lahat ng gastos na kasalanan ni tenant kaya nasira yon loob ng paupahan mo ay ibabawas mo yon sa security deposit. So, ganyan ka landlord ang gagawin mo. At may resibo lahat yan para hindi ka questionin ni tenant mo at hindi kayo mag-away sa dulo. Ngayon, yung labor cost no, walang resibo yan. Okay lang, ililista mo kung magkano talaga yung binayad mo sa labor cost. Nakatala dun sa listahan mo. And then, pipicturean mo yun. Sisend mo yung kay tenant. Kasama nung natira pa niya, kung may natira pa siya sa security deposit. Ngayon, kung wala naman natira na sa security deposit niya o kulang pa, edi singilin mo si tenant kung kaya mo pang kontakin. Kaya ang mainam talaga dyan, ka-landlord, kung sa tansya mo na, kulang yung security deposit ni tenant. Sabihin mo na sa kanya sa pag-alis niya na sa tansya ko kulang tong security deposit mo kasi ang dami mo nasira sa unit Maaari bang mag-iwan ka ng pera sa halagang ganito kasi sa estimate ko, ito yung magagastos. So, sasagot naman si tenant, either mag-iiwan siya or sasabihin niya sa'yo, hindi, pag nagkulang, i-message mo ko at sasendan kita sa account mo, sa GCash mo o sa bank account mo. Ganun naman ang nangyayari. So, ganyan mga ka-landlord, nasa pag-uusap pa rin talaga ninyo ni tenant kung ano ang kahihinatnan. Basta huwag kang papayag na ikaw ang mag-abono sa labor cost at pati na rin sa materyales na nasira ni tenant.